Dahil, medyo mas naging, busy tayo sa running. This past few weeks ay, more on, trail run po tayo at very active talaga tayo sa running ngayon. Naka-join na tayo this upcoming August 3 ay meron tayong, trail run 44 kilometers kung di po ako nagkakamali. 42 lang siya pero nadagdagan ng 2 kilometers. Pero alam mo, based sa training na ginagawa ko, dahil excessive talaga, matindi talaga yung pawis. So mapapansin mo talaga dun sa iba, meron silang may mga gel sila, may mga candy, may mga chocolate na kinakain. Pero alam mo ba, isa sa mga technique sapagkat kapag talaga matindi yung pawis sa lumalabas sa atin, instead na chocolate bar o ano pa man, alam mo ba, meron akong baon-baon na nalagayan na ganito yung lagayan niya. Yung lagayan niya na Himalayan salt. At every 15 minutes to 30 minutes, tinitikman lang po natin yun, tapos inom ng tubig. Yun na. At hindi ko naranasan ng mag-cramps. At grabe, dati dahil matindi yung pawis, sumakit ang dibdib ko, likod, yung unang half marathon ko. Kulang sa tulog, hindi nakakain ng maayos, sa sobrang excited, lack of preparation. Grabe talaga, para ako mamamatay talaga, nananakit talaga. Mula likod ko, dibdib. Wala eh, yun yung worst talaga na na-experience ko. Pero eto na sunod-sunod na yung naging half marathon ko. First time ko lang tatakbo ng full, yung talagang marathon na 42 kilometers. Ay dun sa training na ginagawa ko, hindi na ako nagka-cramps, hindi na sumasakit yung dibdib, yung legs. Grabe talaga, pati yung braso ko. At dahil matindi yung pagpapawis, yung tubig ko, yung dalawang litro na na tubig, yung baon-baon ko. Ano na yun, isang kutsarang asin na yun. At iniinom ko yun, bukod pa yung nilalagay ko pa sa bibig ko. Dahil matindi talaga ako magpawis, lalo na kapag tirik na tirik ang araw. Kahit nga walang araw eh. Basta yun yung ginagawa ko. So dun sa ating mga kabaka na nag-iisip kung papasok ka sa running, eh huwag ka nang gumaya dun sa iba. Ang laki ng nagagastos sa pagbili ng mga gel, ang dami papalit-palit sila o candy, chocolate. Asin lang mga kabaka, asin lang. So full of minerals, electrolytes, inom ka lang ng tubig, asin lang siya. Basta prepare ka na, protein load ka na agad. At least 1 week before the race, kain ka na talaga. Prepare ka na. So, wag mong pupersahin yung sarili mo na kapag malapit na at least 1 week before, eh, yung tinatawag na tampering. Tampering nga ba kung di ako nagkakamali? Na wag mo nang pagudin yung sarili mo, ma-relax ka na, at siguraduhin mo na prepare ka talaga. So, ako, kagaya ko, eh, lagi ako may baon na yung asin. So, sana, parang napapanood ko lang kasi sa Cebu, na lechon, lechon yung nakalagay doon sa station. Eh, wala pa akong na-experience na ganito. Yung karne ang nakalatag. So, yun po. At nagbigay lang po ako sa inyo ng idea, instead na kumain ka ng candy, every 15 minutes maglagay ka ng asin, uminom ka ng tubig. Naku, ma-amaze po kayo sa resulta sapagkat iba, energetic, talagang takbo lang talaga ako, as in hindi hinahapo, maganda talaga, as in na-amaze po talaga ako sa Himalayan salt at sa protein load compare sa iba na talagang nagsusuka. Iba, iba po yung effect. So ako na po yung nagsasabi sa inyo, based sa aking experience, the best kapag nasa meat-based diet ka, may enjoy nyo po, mas energetic, as mas matatag yung ating pong katawan. God bless everyone.